pinaglalaban natin ang bansa natin, mananalo tayo. Ganun kasimple. Huwag nyo na isipin yung mga highfalutin na, tatayo si ganyan, susunod ako. Hindi! Nakailan pa bang you lead your family. Lead your family. Mahirap ba intindihin yun? Sino ba ang padre de pamilya? Sino ba yung madre de pamilya? Paano kayo nagkaanak? Isang padre at isang madre. Sino ang mga haligi at ilaw ng tahanan? Taguyod niyo yung pamilya niyo. Tama ba? Yun napakadaling sagutin. Tama ba yung ginagawa ng tarantado mga tukmoy na to? Hindi. Tama ba yung bendalo? Hindi. Tama ba yung creeping, silent martial law? Hindi. Tama ba yung mga karapatan ninyo magsalita? Sinusupil? Hindi. Tama ba yung mga mainstream media? Bayaran? Hindi. Putragis. Anong ginagawa natin? Tahimik, yuko na lang. Ibig sabihin, sinusubo niyo yung pamilya ninyo sa kawalangyaan nito. At mamanahin yan ng mga anak nyo, ng mga apo nyo. Ngayon, kung kayo pumapayag, napakasama nyo rin. Kasi kami natatayo para sa pamilya namin. At marami kami tatayo para sa pamilya namin. Makikinabang kayo ng mga walang balls, walang pakialam. Makikinabang kayo. That's why I want a thorough listing ng mga involved dito, mga walang paki, yung mga tao na nagkonsinte sa sindikato nato. Because you do not deserve what is coming. You do not deserve a brighter future ng Pilipinas. Doon kayo sa isang isla. Pabayaan namin kayo. Because it is your choice. It is your choice. Kami ang choice namin. Tayuan namin mga pamilya namin. Ayaw namin ng ganito eh. Ayaw namin ng ganito. Kaya maliwanag yung nasa natin, sa preamble, yung constitution natin. We, the sovereign Filipino people. Kami ang nasa itaas. Imploring the aid of Almighty God. Diyos lang ang kinikilala naming mas mataas sa amin. Imploring the aid of Almighty God. In order to build a just and humane society. Tama ba yung ginagawa natin yan? Hindi just. Sila kumikita, pumapaldo, tayo hindi. Tayo kumayod, sila kumikita. Sa kanila pong pumunta. And humane, wala silang pake. Ilan na yung walang gamot na ospital? PhilHealth, nasaan yung pera? Di ba tarantado to mga to? Doon pa lang sa preamble natin, tinarantado na tayo. Yung a just and humane society. And to establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Ideal ba natin yung nakawan tayo? Yung bola-bolayan yung tao, budulin tayo? Gusto ba natin ganun? Binubudol tayo ng mga pinuno natin? Hindi. Nilagay natin dyan para magtrabaho sila, pagsilbihan tayo. Tangina, nakawan tayo. Tapos ayaw nilang, gusto nila kung mawala, ayaw nilang maimbestigahan. Mga gago, di ba? At tuloy-tuloy lang sila. Gusto pa nila ma-extend sa kanilang mga posisyon. Gagalawin nila yung konstitusyon natin. Nangangalang niya eh. Promote the general welfare. Tama ba yun? Promote the general welfare. Promote the common good. Promote the common good. Is it the common good na yung PhilHealth natin nakawin? Is it the common good na yung sovereign wealth natin na wala? Walang explanation. Yung ginto, binenta. Is it the common good? Na yung mga sasabihin nila na based dun sa taxes natin, inallocate sa budget cycle, merong mga allocation sa bawat ahensya ng gobyerno na ngayon ang nasisilip lang ay yung flood control na yan, DPWH. Nasabi nila, nagawa. Pinagmalaki ng presidente, nagawa. Tapos napak-check ng langit, may patay. May mga nawala yung mga bahay, nalubog. Sa ngayon, mga walang yan to. Promote the common good. Conserve and develop our patrimony. Tama ba yun? Conserve and develop our patrimony. Pinagbebenta yung mga asset natin.
no? Nagtayo ng mga bases, wala man lang konsiderasyon. Magtatayo ng parang cyber city, wala man lang konsiderasyon. Matangin ng mga yan. Benta sila ng benta ngayon para kumita ng pera na wala tayong alam kung saan napunta yung pera, saan nagagamit yung pera. How is it conserving and developing our patrimony and securing to ourselves and our posterity the blessings of independence? Kaka-Independence Day lang natin. Are we independent? And democracy. The blessings of independence and democracy under the rule of law. Meron tayong bendalo. Rule of law. Sabi nila, makukulong yung mga nagnakaw. Wala naman. And a regime of truth. Panay budol. Binabago yung storya. Justice. Injustice, meron. Freedom, wala. Love, wala. Equality, wala pa rin. And peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Binaboy nila mga kababayan, binaboy nila tayo. Ngayon, anong gagawin nyo pagka may bumaboy ng pamilya nyo? Mga anak nyo, may bumaboy. Kunyari, may kapitbahay kayo. O kaya may, yung anak mo lang pituhan sexy, di ba? Galit ka Pero paano kung yung kinabukasan ng mga anak mo ang talagang nilagay sa peligro? Binaon tayo sa utang, tapos nun wala naman nakikita. Ninanakaw lang pala. Tapos ngayon na mag-iimbestigasyon, hinaharang nila. Payag kayo doon? Kami hindi. Ako hindi. Hindi ako payag doon. In fact, galit ako And I am translating that anger, the disappointment sa lahat ng nangyayari. Both sides. The disappointment, yung sama ng loob, yung galit, yung frustration. Translating it to a moral conviction that I have to stand up for my family. Now in doing so, yung iba ayaw, I'm standing up for you. Pero yung mga naniniwala sa akin, mga Pinoy survivor, at kayo, at mga SFGF, the moral conviction is we should stand up and fight for our family. It is our future. Never mind yung mga mga future ng Luzon, Visayas, Mindanao. Future ng mga future generations. Hindi. Nisip ko lang pamilya ko Pamilya ko, pati mga aso ko. Yun na, okay na sa akin yun. Hindi tama yung ginagawa ng mga tarantadong to. At kung kinakailangan mamatay ako, okay lang, mamatay ako. At least I tried fighting. I tried standing up. And to hell with you na ayaw tumayo. Utangin na you do not deserve. Mamatay man ako, at least okay na ako. Wala na. At least pinaglaban ko, tinaguyod ko yung pamilyang Pilipino, pamilya ko. Pamilya ko. At kayo, Nini, kayo ni Alex, tumayo kayo. Tumayo kayo. Tanda na tayo, 60 ka na ngayon. Aabot ka ng 60, aabot ka ng 70, 80, and in your deathbed, sasabihin mo, sayang, sana pinaglaban ko kasi nagkaloko-loko ang Pilipinas No, huwag mo na paabutin ng ganun. Tayuan mo, pamilya mo. Kayo, tayuan nyo, lahat ng mga bata. Tayuan nyo mga apo nyo. Sige, dalhin nyo buong pamilya nyo. Tayuan nyo ang bawat isa. Di ba? And kung ganun ang iniisip ng bawat isa sa atin, kapatid ko ito pinagsasabihan ko, hindi kayo. Kung ganun ang iniisip ng bawat isa sa atin, and we do it collectively, we are saving this country. We are saving this country. You just have to think your family. Think of your family, your futures, the future of your family. Tarantado itong mga kriminal na ito, itong mga dugunit na ito, mga animal kayo. Gago At kung walang magsasalita, nakagaya ko, at mag-analyze, etc., wala na. Ano kasi, tumigil ako sa inis. No I'm translating my anger, my frustration, everything. I'm translating it, focusing it to a moral conviction that I have to stand up
for my family. That's the very minimum. Because I hate what's happening. I do not allow this to happen. And I'm standing up. Dapat ganyan ang iniisip ng mga matitinong Pilipino. Petsa na lang ang hinihintay natin. Petsa. Date. Kung kailan. Meron tayong date, ha? And we do it collectively. We are fighting for our country. Because it started with the Filipino family. It's worth dying for. Worth fighting for. Hindi yung democracy. Tanginang yan. Freedom. Mga equality. Never mind sa akin, ang inisip ko lang. Tama lang iwanan natin yung pamilya natin ng isang Pilipinas na matino. I will not go down. I will not go out in the night. I will not allow that I will be draped in a flag. Tapos nun I died without even trying. Hindi, na kailangan talaga, no choice talaga Tatakbo ka ng eleksyon, anong mangyari? Hintayin ko 2028? Ha? Wala man akong pera pantakbo. Ayoko naman, hindi naman ako naniniwala dyan sa COMELEC na yan. Gagaguhin lang tayo. And then, nasayang yung oras ko. Hindi, tumayo na ako ngayon. Tayo na ako ngayon. Pagka mali reboot na lang. Reboot na lang yan. Puta yung mga yan. Tarantado. Ang talaga, may mali ba? Meron. May mali sa election laws natin? Meron. May mali sa politika natin? Meron. What is how would you rate yung political brand ng Pilipinas? No? Ano do you rate that? From 0 to 10. Yung politika sumira sa atin. Yung klase ng Philippine politics. Malayo pa eleksyon, putang ina. Nangungulimbat na ng pera. Sinisira na yung binili na yung mga stasyon, mainstream media, para kontrolado nila ang narrative. Kontrolado nila yung mga enforcement agencies, bayad Kontrolado nila yung mga legal na yan, binebendalo nga Anong laban mo? Tatakbo ko ng politika? Hindi ako tatakbo. Babagoy natin yung politika, ang putang ng mga yan. Kasi tatayo tayo. Tatayo tayo, mga animal na yan. Bagoy natin, nasa atin Nasa atin ang pag-asa ng pamilya natin. You do it collectively, we save this country. If only a few will do it, at least we attempted to do it. Kayong mga nasa simbahan, palagay nyo? Ha? Nasaan yung pamilya ninyo, simbahan? Di ba it is your flock? You're allowing your flock na loko-lokohin, na may sasama dyan sa inyo, tatawagin yung Kristiyano, yung pala yung mga wolf in sheep's clothing. Pagkatulog kayo, wala kayo, kinakain yung mga tupa nyo. And then you allow it to happen. Pinapaldo kayo, binabayaran kayo, mga animal kayo. God strike you down, mga animal kayo. Mga walang niya, mga pare na wala sa lugar. God strike you down. Sana kunin kayo ni Satanas. Hanip pare pa naman. Tapos magaling kayong manira ng mga kapwa pastor, pare. Hindi nyo tignan yung sarili nyo. Pumapaldo kayo. Yung mga matinino, pag-isipan nyo maigi kung ano yung dapat nyong gawin. Do you save your flock? Do you stand up for your flock? Because there's something really wrong in this country. Okay. Kaya nga, puso,
Puso. Ang puso, maraming salamat sa nanonood.